Hello, what is up guys? My name is Ishiko Kia and you are watching Glad Ishi and Uno Vlogs. So, siguro nagtataka kayo bakit sumulpot ako dito sa vlog na to na hindi po ako naiwan dahil ang background ko is bahay namin, pero hindi po ako naiwan. Tendency lang po talaga is hindi po kami nakapag-intro at hindi din po kasi kami nakapagsalita ng vlog po namin. Kaya, I'm here po to make kwento-kwento with you. Ay! Joke lang. Nandito po ako para sabihin sa inyo lahat kung ano po ba yung mga nangyari sa amin nung Baguio trip namin. So, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa na. So, let's go. 4:30 na kami kasi nakaalis ng bahay at makita naman sa video na sobrang dilim pa nung pabiyahe kami. And halos kami dalawa ni tita hindi nakatulog nung buong biyahe. Pero no excuse pa rin sa akin, nakatulog ako. So after neto makikita na natin yung bundok, o 'di ba? Halatang walang usok dito, 'di ba? QC cannot. Tapos makikita natin yung fogs dito, tas yung clouds, and pag tinitingnan mo naman siya habang nasa biyahe, sobrang nakaka-relax. Legit talaga. So, wala, naghang. Joke lang. So, skip na natin lahat ng mga pagbibiyahe na yan at pumunta na tayo sa tinuluyan namin dito sa Baguio City. Pagpasok mo pa lang, kitang-kita mo na si Lord sa sobrang liwanag, opak. So, dito sa lugar na to sobrang lamig at hindi na nila kinakailangan ng aircon. Ngayon, dito sa pinupuntahan ko na to is yung likod ng bahay. Tapos, after nyan is yung kusina. So, dito nagluluto sila mama para less na din sa gastos, 'di ba? Para yung kumakain pa sa labas kung pwede ka naman magluto o pack, 'di ba? Tapos, dito naman is yung naging tambayan namin nila Uno. Dito kami nanonood ng movies. Ngayon, ito naman yung kwarto namin. So, lahat kami kasya kasi may bunk bed tapos may solo bed pa. Yung bunk bed, pwedeng dalawa sa taas, dalawa sa baba. Ganon din dun sa solo bed. O, diba, napaka-komportable nung kwarto, tas sobrang aliwalas pa. Tapos, ito naman yung namin, Mala-Alaska naming CR dito. Yung halos pati kaluluwa mo na ninigas na sa sobrang lamig pa. Pero nung dumating na kami nung time na yan, sobrang linis na nung CR. O, diba? Pumasok ulit ako sa video. Kasi bida-bida ako eh. So, actually, before kami pumunta ng Transient House, pumunta kami ng SM Baguio. Kaso, hindi na namin masyadong binidyohan yung loob. Kasi nga, alam mo na, parang typical na SM, puro stores, food court, may supermarket, ganyan. Kaya, meron naman din tayong SM Fairview, SM North, SM Novaliches. O, saan ka pa dito sa Manila? Puro na lang SM, diba? Pero, etong view na lang ng SM Baguio sa balcony ang aming ipapakita sa inyo. Sobrang ganda, promise. Grabe dito sa taas, sobrang lamig. Parang akala mo ito yung aircon ng SM Baguio eh. Tapos, dito sa taas na to, makikita mo yung mga puno, pati yung mga bundok. Kaya, ang ganda talaga. Tapos dito naman is talaga, papunta kami ng cathedral kasi yung mga kahoy na to, sobrang ganda nung pagkakadesign. Kaya, pinasyalan na din namin. Tapos, ito na yung part na nakapunta na kami sa cathedral. Ang cathedral ay isang Roman Catholic cathedral na nakalakit dito sa Baguio. At ginawa siya noong 1920 at natapos siya noong 1936. Opak! Galing yan sa Google! Ito naman is yung pumunta kami ng Burnham Park. After to nung cathedral, pero bumalik kasi ulit kami sa bahay para mag-ayos, magpahinga. Tapos, sabi ni Papa, punta na daw kami sa Burnham Park. So, makakita naman natin na sobrang saya ni Uno kasi lalakad na ulit kami, ganyan, makakapasyal na ulit kami. So, huwag na natin pa talaga fast forward na natin to. Five minutes later. After ng aming paglalakad na which is medyo mahaba din pero worth it naman yung
pagpunta namin is nakapunta na din kami ng Burnham Park. Sa Burnham Park is sobrang ganda ng lugar, nakaka-amaze, and child-friendly yung mga designs niya kasi sobrang Christmassy yung vibe. Tapos, nung naglalakad kami, nakita namin si Olaf. So, hindi na kami masyadong nakapag-picture dito kasi hindi na sa madami yung tao. Baka hilahin kasi ni Uno yung Olaf ba habang naglalakad kami. So, nung tinuloy-tuloy na namin yung paglalakad, nakakita kami ng mga mini gardens by the bay, carousel, gingerbread house, tas yung mga stores ba na sobrang nagbibigay ng vibe ng Christmas village. Sobrang ganda talaga dito, tapos magandang mag-picture-picture dito sa loob. So, after no, nakakita kami ng mga ganto, pwede kayong makapag-boat ng kasama ng mga family nyo, ganyan. Tapos, may enjoy nyo yung view. So, after ng paglalakad namin, nakakita kami ng bike dito sa Burnham Park. Sobrang dami ng tao kasi syempre yung mga bata gusto maglaro sa bike, ganyan. Para siyang EDSA pero bike version. Ito, so ang ginawa namin is nag-rent din kami ng bike. So, may apatan, may tatluhan, tapos may isahan na bike. So, ang kinuha namin nila mama is yung apatan para sa kanila, tapos yung 4 na gulong, hindi ko kasi kaya yung 2 gulong na bike, akin yun. So, hindi po kasi talaga ako marunong mag-bike. So, eme-eme lang yan. So, ito yung pinagkuhanan namin ng bike. Ngayon, makikita po natin na may isang bata. Ayun no. Tuwang-tuwa ang bata. Tapos, ito naman sila mama, tas si papa. Sila mama at papa yung nagpapadyak, tas sila tita yung nasa harap ng bike. So, sila mama at papa kasi yung nagdadrive. Sobrang bigat din kaya nitong bike na to. Na nagpapalit din sila mama ng panibago para mas madali yung pagbabike nila. So, kasi mapadali kami sa pagbabike is na mas nahirapan pa kami kaysa dun sa una kasi yung bike hindi pala siya masyadong madaling i-bike kasi sobrang tigas ng pedal. Tapos alam mo ba yung bigat ng bike? Sobrang bigat niya talaga. Tapos makita mo si Tita Glad, sinusundan-sundan na lang kami. Kasi sobrang bagal talaga ng takbo namin. After that day, ay pumunta na din kami sa Igorot Stone Kingdom. So, sa Igorot Stone Kingdom, sobrang dami ng tao. Sobrang haba din ng pila. Pero, thankfully, merong PWD and senior citizen cards sila mama. And, pagpasok natin, makita natin yung entrance na may 2 gold statues dyan ng 2 lalaki ata yun. Ayan yung 2 gold statues na lalaki. Tapos pagpasok mo, sobrang taas din ng lugar. Kasi makikita mo, pag nasa taas ka, makikita mo talaga yung buong lugar. So, yan. Ganyan kaganda at sobrang dami nagpipicture na tao dito. After ng Stone Kingdom, pumunta naman kami sa Strawberry Farm. So, napansin namin dito is pinapalibutan ng mga bundok yung Strawberry Farm. Plus, ang daming tao dito kasi madami kasi mga nagbebenta ng mga gulay dito sa loob ng Strawberry Farm. Makita na din natin yung mga patanim nila. Ayan. So, yan yung mga nagbebenta. Medyo pricey nga lang yung bentahan, pero okay na din siguro. Ayan. Grabe yung mga lettuce daw, ang gaganda. Ito naman, nung pumunta kami na Mines View Park. So, sa loob is puro stores din. Tapos, pero ang kaibahan naman din nito is meron siya mga halaman na paninda. So, makikita na natin dito yung view ng lugar. Sobrang dami ng tao dito pero sobrang worth it no view na
nakikita natin dito sa Mines View. Tapos, nung gabi na yon, pumunta na din kami sa night market. At ito na yung pag pumunta kami at nung itsura nung night market. The next day, pumunta na kami sa grotto. Ito yung parang papunta. Tapos, ayan, yung sa harapan, is yan na yung grotto. So, mataas yan. Tapos, nakakapagod siyang akitin. Based sa sinabi nila mama. Kaso, ang mali ko lang is hindi ko masyadong na-videohan yung lugar. Kaya, ito yung mga pictures namin. Tapos, napansin ko sa may parking, sobrang ganda na din nung nakita mo. Although, puro bahay siya, pero maganda pa rin yung scene nung lugar. After ng grotto, pumunta na kami dito sa isa sa mga nakakatakot na lugar dito sa Baguio, which is yung Diplomat Hotel. Nakala ko nung una, ito yung Diplomat Hotel, pero abandoned house lang pala yan. Ngayon, is ito na yung Diplomat Hotel, and maghahanap kami dito ng parking, pero vinidyohan ko na din yung building sa labas. So, nandito na tayo sa Diplomat Hotel. Ayon sa na-search ko sa Google, ang Diplomat Hotel ay originally tinayo ng mga Dominican priest as a seminary noong 1911. And it was functioned as a school for many years. Before, ang government ay kinonvert ito into a hotel. At according sa mga stories, when nasakop tayo ng Japanese sa Baguio, ay maraming Pilipino, including yung mga soldiers, priests, and nuns, ay mga napatay at decapitated sa loob ng Diplomat Hotel. Boo! Oh, gulat kayo, no? Na-joke lang. Sige, let's go on to the next video. Tara at samahan kaming magpagpag dito sa loob ng Camp John Hay. De joke lang, hindi po kami naniniwala sa ganon. Anyways, pumunta po kami ng Camp John Hay kasi sobrang nakikurious po kami kung ano po bang itsura netong lugar na to at ano po ba yung mga pwedeng activities na gawin. Noong pumunta po kami ng Camp John Hay, ang una po namin gustong gawin actually is itry yung zipline nila. Kaso, hindi na po namin napuntahan kasi sabi po sa Google and sabi din po ng guard sa amin na sarado daw po yung mga activities sa Camp John Hay nung pumunta po kami. So, ang ginawa na lang po namin is naglibot na lang po kami kung saan malapit po sa parking namin and alam niyo po ba parang nag-sightseeing na lang po talaga kami. Hindi lang po yun, sobrang ganda po ng lugar at sobrang lamig at sobrang presko ng lugar kasi puno-puno ng puno ba. Tapos, hindi lang yon, puro pine trees to. So, pag titingin ka sa mga ilalim, may mga pine cone ba na nahuhulog galing sa taas. So, hindi lang yon. Isa pa is if ikaw ay isang Instagrammable person na kahit saan ay picture ng picture, well, pues dito kandasawa ka sa pagpipicture kasi kahit saang angulo ka pumunta is maganda talaga yung view ng Camp John Hay.
Tapos ito na po yung pababa na po kami ng Baguio. At dumaan po kami kasi sa Cannon Road kaya sobrang ganda po nung dinaanan namin. So, dito na po nagtatapos ang aming vlog for today's video. Maraming salamat po sa panonood at sa pagtapos po ng video namin. And I hope you will like, subscribe, and click the notification bell for more updates po para sa mga upcoming videos po namin. So, ayun lang po. Bye-bye!